Thank you, sir, for the courtesy. So our school president, Attorney Nestor M. Ledesma, sir. Our vice president for finance, Dr. Corazon Ramos, ma'am, who is represented by Sir Christian David Ramos, registered nurse as our officer in charge, VP for finance, sir. Our vice president for academic affairs, Ligaya and Cohenting, ma'am. The Board of Trustees of Polytechnic College of Davao del Sur Incorporated, respective program heads and educators of different departments, ma'am, sir, school staff, graduating students, parents, visitors, and other distinguished guests who are gathered today to witness and celebrate this momentous event. Ladies and gentlemen, good morning. It is my honor to stand here before you today as your guest speaker for this event, which is the PCDS 2024 Ringham Pinning Ceremony and Recognition. To give inspirational messages, lessons, or realization in life para magpatuloy sa buhay kahit ano pa mang unos o problema na ating mararanasan o nararanasan, ay kailangan natin tumindig at magpatuloy para sa ating kinabukasan. Once again, I am Stephen E. Balbastro Luardo, registered criminologist, an active member of the Philippine National Police under the Forensic Group with the rank of Police Corporal. Ako ay magwawalong taon na sa serbisyo. So imagine, parang 23 lang siguro ko, no? Or 21. Murag bata pa ba akong nawong na mag-8 years na sa pamulis. So, parang kailan lang o kay bilis ng panahon. Dati ako ay katulad ninyo na nakaupo sa pinaupuan ninyo ngayon. Tignan nyo naman ang buhay. Yung akala mo na hindi mangyayari, ay mangyayari pala ng kusa. Bilang mo pagkaan kusa. Basta magtiwala ka lang at magdasal ka lang sa ating Panginoon, na siya'y nagbibigay buhay at lakas sa atin sa pang-araw-araw natin, pakikipagsapalaran dito sa mundong ating ginagalawan. Lagi ko din bitbit yung verse sa Biblia, yung kay Jeremiah 29 verse 11, na sabi doon, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future." I will share also some memories during my school days, kung paano ako dumating, kung nasaan ako ngayon. So in my elementary, high school, and college, kung paano ako nakasurvive para to continue and finish my studies. So naalala ko nung bata pa ako ay napapalo ng aking ama tuwing ako hindi makakasagot sa kanyang mga katanungan patungkol sa matematiko. Yung sa multiplication ba, kasi yung parents natin dati laging pinapamemorize yung multiplication sa atin. Ako, hindi ako masyadong magaling sa memorization. Kasi, what is 10 times 10 or 8 times 8? Pag di makasagot, paano ka agad? So, my grades during elementary era ko, mas marami ang palakol kaysa infinity number. So, alam niyo na kung ano yung palakol sa infinity number. So, infinity, yung 8, yung palakol, yung line of 7. So, mas maraming line of 7. So, hindi ako ganun katalino na tao. Okay? So, pero okay na din kasi kasado naman. So, wala akong Latin honor. Marami, most obedient, most cheerful, at kung ano-ano pang most. Pero okay, at least na-recognize kumbaga. So, in my high school days, dahil hindi ako honor nung elementarya, so expected, doon lang ako sa general section. So, sa national ako ng high school. Na kung saan, halo-halo yung mga makakasalamuha mo na mga kaklase. So, depende na sa iyo kung saan ka makikisama para mapaganda ang iyong kinabukasan. So, dahil may pangarap ako, so doon tayo sa tamang landas. So, nung nag-4th year high school na ako,
doon ko palang naranasan na mapabilang sa top 5 sa aming klase. So, hindi ko in-expect na mapasama ko doon sa ranking kumbaga pa. So, ibig sabihin, yung grades ko pala noon is 80 pataas. So, I was so amazed and proud to myself that time and realized na kaya ko naman pala. So, sabi ko rin sa sarili ko, baka late bloomer lang siguro ako. Yung development ng utak ko o pagiging matalino ay nahuli lang. So, sa college naman, dito ako sa pamantasan ito nakapagtapos ng koleyo. So, this is my alma mater, Polytechnic College of Davao del Sur. So, balik tatlo kami, dito nakapagtapos ng criminology, yung bunso namin na kapatid at yung panganay namin na kapatid na isang pulis na din na na-assign na destino doon sa Camp Crame. So, siya ay si Adonis Ray Balbastro Luardo. Then, siya yung kauna-unahang nabigyan ng parangal bilang summa cum laude sa paaralang ito noong taong 2008. So, this is the highest academic distinction sa koleyo. So, siya yung pinakaunang nabigyan ng parangal. So, honestly, itong kurso criminology, ito akin. So, kurso to ng aking ama. Yung choices ko talaga is IT tsaka HRM. Pero nung tinanong ako ng aking ama, anong trabaho ang makukuha ko after doon sa kurso kukunin ko? So wala akong masagot. So sabi niya, mag-criminology ka na lang din, tulad ng kuya mo. So dahil ayaw ko ma-disappoint ang aking ama, sinunod ko po ang payo niya. At alam naman natin na parents knows best, ika nga. So in my journey in college here in Polytechnic, yung non-academic achievement ko ay naging parte po ako ng Supreme Students Government, and I was elected as Senator and Vice President. Then for the academic naman, so sa hindi inaasahan, nakasama po tayo sa Dean's Lister. So hanggang Dean's Lister lang po ako. So hindi ako naging cum laude. So in that experience, at least pa napatunayan ko sa sarili ko nga, matalino pala ako, okay pala. So, bakit? Anong nangyari? So, unfortunately, I did not maintain it due to the 76 grades of my Load 2. So, yun, experience na sa mga criminology, mahirap talaga ang Load 2 na subject kung hindi ka magbabasa or mag-aral na mabuti. So, the only 9 of 7 na inyong makikita sa aking transcript of record. But it's okay. The important is pumasa at nakagraduate pa rin. Sabi nga ni former President Rodrigo Roa Duterte, di ba? Okay lang yung 75. Yan lang naman ang hinihingi ng gobyerno. Quite it is true nga din naman, di ba? So, kinsa may na mga 75 din, kaway-kaway. Wala. O mga break. Sa bagay, yung mga millennial ngayon, matatalino, yung grades na, tag 95, 94, may 100 na, no? Grabe. So, yan yung mga karanasan ko sa aking pag-aaral. Marami pa yan, pero wag na, baka mababagot na po kayo. So, after my studies, elementary, high school, college, so, eto na. Papasok na ako sa totoong laban ng buhay. I took board exam way back November 2014, and fortunately, nakapasa naman. After ng board exam, nakipagsapalaran ako sa Maynila. Nag-apply ako doon sa MMDA, Traffic Enforcer. Yung sa EDSA, makikita ng mga Traffic Enforcer. So, those, sa experience na yun, so umatras ako. Kasi ikaw pa naman ang sabihan ng interview sa'yo. Kaya mo bang sigawan yung mga driver ng bus sa EDSA? Ang payat mo? So, kung ngayon payat ako, mas payat pa ako dati. So, hindi ako tumaba, hindi ko naranasan tumaba. Paano ba? Nurse, ano ba mga sekreto? So, dahil doon, bumalik ako dito sa Digos. And fortunately, nag-hire ng instructor ang Polytechnic. So, grab the opportunity. One ako ang sa ito, grabber, yung kapot So, ano pa ba? So, nung nag-hire ang Polytechnic, so nag-apply ako, so naging full-time employee and instructor ako dito sa paaralan na ito way back 2015 to 2016. So, graduate ako ng
college 2014. So 2014 nakapasa, then nakapuntang Manila, 2015, bumalik. So yun po yung journey ng aking paghanap ng trabaho. So sa inyo siguro, after nito, eager kayong maghanap ng trabaho kasi graduate na kayo. Pero after nito siguro, you must prepare for board exam muna. Focus muna kayo doon. Para maging eligible kayo ba sa applyan ng trabaho. And then, mid-year of 2016, may hiring sa Davao, sa Katikipan yung sa may Buangin. So nag-apply ako pero natanggal sa listahan. So yan, it is a reality in applying police na okay ka naman, pero biglang nawawala yung pangalan mo. So we cannot question it because there's may sarili silang process. So nahirap natin. And then, kasi sabi doon na may nakitaan sa ECG result ko na may nakabara sa aking dibdib o sa aking puso. Kasi bago ka kasi isa lang sa agility, yung physical activity, kumbaga, i-test mo na yung heartbeat mo kung normal kasi baka mamatay ka doon o something ano. So, dahil doon, nagpa-second opinion po ako. Nagpunta ako sa pribadong hospital, nagpa-ECG ako, then ang resulta naman is normal. So sabi ko na lang sa sarili ko, baka paraan lang nila yun para mabawasan ang aplikante. Kasi sa dami ba naman namin, ang kukunin lang is 300. Tapos yung aplikante is 1,000 plus. So hindi ko na pinili ang sarili ko doon. Dahil always remember, ano ang sabi ng Jeremiah na may plano ang Diyos para sa iyo, na ikakabuti sa iyo. Mga ilang linggo ang lumipas, may oportunidad naman ang nagbukas. Pero sa Maynila, yun. So kahit malayo, grab the opportunity pa rin. Kasi isang beses lang yan dumating. Ika nga. At ito na yung resulta ng aking mga karanasan sa aking paghahanap ng trabaho. So napabilang ako sa organisasyon ng Pambansang Pulisya ng Forensic Group, national headquarters dun sa Campo Crame mismo, kung saan ako na-destino at nagsilbi ng halos 6 na taon. So 6 years po ako doon sa Manila, so 6 years po ako hindi nakasama ang aking magulang kasi dahil sa trabaho. So parang pag ganun talaga, pag naghanap ka ng trabaho, you must to sacrifice something. Kahit na mahal mo pa yan sa buhay para maahon mo sila sa kahirapan, sa gano'n. Pero kung kayo ay nabuhay na mayaman, may pera, congratulations. So, after nun, for my 7 years in the service of the Philippine National Police, I was adjudged as the best junior police non-commissioned officer for operations in the calendar year 2021. So the said award was signed and given by Police Brigadier General Benedict Tamayo, Director Forensic Group, together with the Police Lieutenant General Vicente Ganao Jr. So siya po yung officer in charge that time sa Philippine National Police. So this award was given last June 15, 2022 at PNP Multipurpose Center Camp Brigadier General, Quezon City. So after my service doon sa Manila for 6 years, nakauwi na ako dito sa Digos last 2022. So bago fresh pa. So nakapag-home base na rin. Kasi yun yung pangarap ng mga kapulisan pag nang-apply. Kasi assign anywhere in the Philippines kasi. So pag nakapag-servisyo ka dun sa isang area, pwede ka na mag-request na ibalik ka na kung saan ka nang galing. So fortunately, na-approve naman po yung assignment. So nakauwi ako dito sa Digos last 2022. So magdadalawang taon na ako dito sa Digos sa pagsisilbi sa ating mamamayan. So lessons. Ika nga, in every rejection is a redirection. So siguro nababasa niyan sa social media kasi kayo, marami kayong mga TikTok, Twitter, sa Facebook, Instagram. So doon sa social media, may maraming mga inspirational quotes din doon. Now which is you can internalize din or realize it na nga naman pala na. So kahit anong pagod, puya, pagkadismaya, huwag na huwag kang susuko. Tatagan lang ang iyong sarili para sa iyong pangarap sa buhay at para ito ay iyong makamit.
At yan ang aking mga karanasan kung kaya bakit ako nandito sa inyong harapan sa araw na ito. So today is the occasion of yours. So okasyon niyo to, mga graduating students and sa mga parents, relatives. So in this case, sa inyo naman ang aking parangal. So today is the day where you will wear your professional ring. Kayo ay ma-engage sa kurso o profesyon na inyong tinahak sa inyong buhay. The ring that you will wear later on and the pinning as well symbolizes your determination and dedication to be successful in life despite sa mga trials or challenges na inyong na-encounter o na-experience. So the challenges, problems, trials you've been encountered during your college days dito sa loob ng paaralan ay may malaking kaibahan pa sa inyong kararanasan pagkatapos nito. Dahil ang totoong hamon sa buhay at pagsubok ay wala dito sa paaralan, kundi nasa labas. At ito ay ang ating komunidad. Na kung saan kayo ay maghanap ng trabaho o maghanap buhay para sa inyong sarili at sa pamilya na inyong balang araw. To the parents, shout out po. Taas kamay ng mga parents, relatives, naghirap, nagsumikap, ate, kuya, para matustusan ang pag-aaral ng kanilang mga ito. Yeah. So, to the parents at sa mga tao na sumusuporta sa ating mga magsisipagtapos na pag-aaral, para sila ay makapagtapos ng kanilang pag-aaral. Financially man yan, emotional, or any kind of support na naibigay ninyo sa kanila ay isang malaking bahagi din ito sa inyong tagumpay. Kaya naman graduates na cellphone naman. So graduates, ang mga magulang at mga tao na kabahagi sa inyong tagumpay sa araw na ito, bigyan natin ng masigabong palakpakan at pasasalamat. Very good. Ano ba? Ito empties, no? Sus! Kung ba ko natin tinutun? Sana lang. Just, kay ang kanimang goal is far on storytelling, having connection with the graduating students, the parents, to enlighten your mind na be positive lang sa life. Kahit na may mga negative, so huwag kayong ma-depress ha, yung stress, huwag yun. Kasi yan yung pinaka-dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang nagpapakamatay dahil sa depression and pagkadismaya sa buhay. So, set aside yan, be positive. Siyempre, di mawawala dito yung mga magagaling, mahuhusay, naggagandahan at nagwagwapuang profesor ng iba't ibang departamento ng pamantasang ito na ibinahagi nila ang kanilang buhay. So, kung sa man, gisacrifice ninyo ang kinabulsa lahat, or gisacrifice nga kung ibagsak, basit atlet sa gawas, ano no? So ibinahagi nila ang kanilang kaalaman sa inyo para kayo ay maging isang magandang ehemplo at pakinabang sa ating lipunan. So bigyan din natin sila ng masigabong palakpakan at pasasalamat, graduates. And lastly, the graduates, kayo, congratulations in advance. Palakpakan din ninyo ang inyong mga sarili sa tagumpay na inyong nakamit sa araw na ito. Kasi some of you siguro is working student, right? Na yung nag-aaral, tapos nagpa-part-time ng trabaho, para lang may pangbaon, to support na lang din doon sa mga parents na ibinibigay nila sa inyo. So, in that kind of mindset, may mararating kayo sa buhay. Kasi madiskarte na kayo kahit kayo nag-aaral pa lamang. Before I will end, patapos na si Sir. Okay to Before I will end my speech, I would like to share with you the lessons that I've learned in my life from being here for 29 years. So 29 na po ako. Ang buhay ay maikli lamang. Gawin mong maging masaya kasama ang iyong mahal sa buhay, kaibigan at sa ibang tao. At laging pakatatandaan, kahit anong galing mo pa sa buhay,
sa trabaho, o kung saan mang larangan, kung ikaw ay walang pananalig sa ating Panginoon at magandang pakikitungo sa iyong kapwa-tao, malabo na ikaw ay makakarating sa iyong magandang hangarin sa buhay. According na doon sa Philippians 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. So always put God first sa inyong mga sarili or buhay, kung ano man yung mga gagawin nyo. Like for example, meron kayong decision making or mga plano sa buhay, always refer it or pray it to God. Kung will ba niya yan o hindi. Pag hindi niya will, always remember, in every rejection, it is a redirection. So huwag kayong nagsasabi, bakit bibinigay sa akin to? Kaya ko naman, okay naman ako, makalino naman ako. Pero bakit hindi? So, God has a plan, a better plans for us. Muli, ako po, si Police Corporal Stephen Kim Balbastro Luardo, ikinagagalak ang araw na ito na nakapagbahagi sa inyo ng mensahe na kung saan pwede ninyong mapupulutan ang aral sa buhay. Maraming salamat at magandang araw po sa ating lahat. Thank you! We would like to request, of course, our guest of honor today to stay at the center of the stage. And before we go to award this plaque of recognition, we would like